Usually kasi yun yung problema sa mga sa mga mag-asawa, 'di ba? Usually mas malaki yung sinasahod ng babae. Hindi naman sa ngayon 'di ba, patas na raw dapat. Pero syempre iba pa rin pag ikaw yung provider eh. Yun. Okay ba yung pwesto natin ngayon? Mag-ano tayo? Multitask. Magawa ko ng pagkain namin ni Jasmine. Wala kaming pagkain eh. Ano ba yun? Miswa na may baboy. Para may sabaw. No? Maraming naka-line up na pagkain. Kaya lang ito yung dapat last week pa ito eh. Kaya nakapag-isa na ako ng ng bawang sibuyas, sabay yung baboy syempre. Pakulin lang natin. Upo lalagay natin. Wala lang. Naging cooking show ako Hindi, yun nga. Parang gusto ko lang magkwento ngayon. Kung ano na yung mga pinagbago sa buhay yung mga pinagbago sa buhay, 1.5 year, ganun. Marami nang pinagbago. Nung simula nang napunta ako rito, nung nasa Pilipinas pa ako. Siyempre, kailangan umangat tayo sa buhay. Dati kasi, diba sabi ko nga nasa opisina ako, puro utang, parang iba-ibang pace ng buhay, Pero mag-asawa na kami ng misis ko nito. 13 years ako sa opisina. Yun nga, ganda utang-utang, ganyan. Kaya naisipan namin, 'di ba, mag-Canada. O ito na. Kumuha ko experience, 2 years experience. Yun yung requirements, 2 years experience. Tapos rin ako sa supermarket sa Robina Farm saka sa Monterey ako nagkuha ng experience sa mga nagtatanong. I-recap lang natin. Ang aking agency ay Staff House. Para lang sa mga nagtatanong, yung mga bagong viewers natin. Staff House. Ngayon, hiring pa rin sila, pero yung tungkol sa meat cutting saka sa slaughtering, ngayon, hinto. Ang next na padala nila ng tao rito sa January na. Halos mag-iisang taon na. February, itong year sila huling nagpadala eh. Mag-iisang taon na. Pero yun nga, tuloy-tuloy pa rin yung application. Basta magpasa lang kayo ng technique dyan. Magpasa kayo ng kahit saan. Whichever comes first. So yun nga. Ngayon, nakapunta na ako dito sa Canada. Utang-utang sa Pilipinas eh. Kasi may mga binabayaran pa kami sa Pilipinas. Kasi nga, di ba, opisina ako. Okay naman yung sahod ko. Nasa yata eh. Nasa 800 ako, per day. Hindi naman ako yung minimum sa opisina. Tapos nag-supermarket, lumipat na ako, syempre bumaba sahod. Nasa 500 na lang, 500 per day na lang, ay 537. Yun kasi minimum at that time. Ganun, yun yung minimum nung nasa grocery ako. Ito na nga, bumaba yung sahod. Tapos may mga utang pa. Wala na, yung pera ko pang lang yun, pang sa akin lang yung sahod. Walang kwenta. Edi skip na tayo doon. Puro hirap noon, time na yun. Sa Quezon City pa ako nagtatrabaho noon. Tapos ito, nung nandito na ako sa Canada, may mga nagbago na ba? Maraming nagbago. Pero ang ayoko lang kasi yun nga, napalayo sa pamilya. Isipin mo, magdadalawang taon na hindi ko nakakasama yung pamilya ko. Butin lang, nandito si Jasmine saka yung mga kaibigan, mga tropa. Pero syempre, hindi pa rin sapat yun. Tungkol sa finances, dati, nung nasa opisina kami, may mga bonuses kasi. Okay naman, parang sakto lang. Pagka may mga bonus, nakakagala-gala kami, ganyan. Tapos nung nag-supermarket na, wala na. Yung pera ko, yung sahod ko, pang sa akin na lang. Siyempre, hirap na hirap yung misis ko. May binabayaran pa kami na may sasakyan ako na binabayaran. 20,000 monthly yun. Tapos, yung bahay. Tapos, yung mga utang.
sa mga credit card, sa mga ganon, sa mga loans. Lahat yan, bayarin. Lahat yan, nag-shoulder dyan yung ano ko, yung misis ko. Kasi yung misis ko, medyo mataas yung sahod sa akin. Sa opisina. Hindi lang medyo, talaga mas mataas yung sahod niya sa akin. Eh, yun nga. Sabi ko, konting taste lang. Pagka nakapunta tayo ng Canada, ano yan, parang low moral ako nun. Kasi, ano eh, alam mo yun, ba dapat ikaw yung lalaki, ikaw yung provider eh. Dapat ganun eh. Kaya lang nangyari sa akin, wala. Ako pa yung parang medyo pabigat. Kasi yung sahod ko, magkano lang. Tapos para sa akin lang yun halos. Kasi pamasahe, mga ganun, mga bayarin, pangkain. Kaya talaga malaking sakripisyo yung ginawa namin ng, ano ko, ng misis ko. So, yun na nga. Pagpunta rito sa Canada, naiba na, syempre. Ano na ako, syempre lumaki yung sahod ko. Ano ngayon, pagka kunyari mayroong mga hihingiin sila sa Pilipinas, madali kong nabibigay. O tulad ngayon, ito, aalis yata sila ngayon itong month na to. Kasi nung birthday ng ano ko, ng aking panganay dati, nakapag ano kami, Hong Kong, Disneyland. Eh nung time na yun, eh, wala pa yung pandemic nun eh. No, itong last year, last year pala, dapat mag-ano sila, eh di ba pandemic, hindi rin makali sa wala rin pera. So yun ang naging problema. Nagre-request ngayon yung bunso ko na sana raw pagka birthday niya, makagala rin sila sa medyo malayo-layo. Kaya ngayon mag-aano raw sila, magsi-Singapore sila ngayon. So yun na nga. Ngayon nakakapagpadala na ako ng malaki. Dati parang ganito yung yung dati sa mga bonuses ko lang sa office, doon lang ako nakakapagbigay ng ng malaki-laking pera sa misis ko. Tapos nawala nung nasa supermarket. Ngayon parang tuwing buwan merong kang bonus na galing sa opisina kasi nga sa laki ng sahod dito. Eh nakakapagbigay na ako ng malaki sa kanila sa Pilipinas. Sarap din ng feeling kasi alam mo yun, parang nagaganapan mo na yung yung dapat na una pa lang ginagawa mo na. Dapat una pa lang yun na yung responsibilidad mo as a father, as a husband, na ikaw yung provider. Ngayon natutuwa ako kasi parang ganun na yung nangyayari, diba? Kung ano yung hingi nila, mabibigay natin. Daddy, gusto ko ng ganito, yung bunso ko. O, bili ng iPad, bili ka ng iPad. O, bili ka ng ganito. O, tapos, magpupunta sila sa ganito. Gusto nila ng ganitong pera, papadala tayo. Tapos, maganda pa doon, nakakapag-ipon pa rin ako para sa dito namin pagdating nila. Malaki na yung pinagbago. In terms of, finances, malaking pinagbago dahil dito sa Canada. Tapos yun nga, parang buwan-buwan merong bonus na nakukuha kasi yun yung napapadala ko sa Pilipinas na ibibigay ko lang yung dati sa opisina sa pagka mayroong bonus. Yun lang, parang mas magandang rin. Usually kasi yun yung problema sa mga mag-asawa, di ba? Usually mas malaki yung sinasahod ng babae. Hindi naman sa ngayon, di ba, patas na raw dapat. Pero syempre iba pa rin pag ikaw yung provider eh. Ikaw yung tatay. Malaking pinagbago ko rin dito. Wala na akong utang, hindi tulad sa Pilipinas. Nako. Diyos ko, yung utang ko sa Pilipinas dati, kung alam niyo lang. Sa mga credit card, kaya dati pinagugupit ko yung credit card. Dito nagme-maintain lang ako ng isang credit card. Kaya hindi ako na sa credit card. Kung kailangan na kailangan lang. Puro ako sa baliktad nga dito pala. Sa Pilipinas, ang ginagamit madalas sa mga ATM natin, di ba yung savings account? Dito puro checking account. Hindi ginagamit dito sa savings account. Tapos yun. Tapos, kunyari kung ano yung gusto kong bilhin, nabibili ko na, halos kompleto ko na nga yung mga ilang taon ko na pinag-ipunan dati sa Pilipinas ng mga gadgets, mga gusto kong bilhin, mga console, mga gadgets ko dyan. Halos yan, yung iba nga yan, niloan ko pa yata dun sa Pilipinas eh.
Dito, isang taon lang, nabili ko na lahat. Kaya lahat napupunta na lang sa utang. Pero malaking bagay kasi hindi pa ako kumukuha ng sasakyan. Kasi pagka kumuha ka ng sasakyan, mahirapan ka na mag-ipon kasi napupunta na dun yung ano mo eh. Yung sahod mo eh. Sa isang buwan, malaki binabayaran pag sasakyan. Kaya balak namin sana makapag cash or kahit makapag-down man lang ng malaki rito pag bibili ng sasakyan bago sila dumating. Bili tayo malaking sasakyan, yung bus. So ayun, yun lang naman. Ano rin, magandang ano rin. O sige, padala. Kasi ang kagandahan, weekly nga yung sahod. Hindi ka nawawalan ng sahod dito. Hindi ka nawawalan ng pera. Every Thursday may sahod kami. Sa High Life, bi-weekly, 2 linggo ang sahod nila. Every 2 linggo. Dito sa amin, weekly. Basta yun yung maganda rito. No? Wala na ako ibang makwento. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung pinagbago ng aking buhay. Bago mag 2 taon. No? Isa ka ng ganap na lalaki, Jerome. Dati kasi ko sa misis ko, syempre, kahit hindi niya sinasabi na dapat ganito, ganyan. Syempre, nasa sa loobin mo. Lalaki ka eh. Dapat ikaw yung nagbibigay ng pera sa pamilya mo. Which is nawala nga nung nag-supermarket ako. Pero ngayon, bumabawi tayo. No? Sige lang, sana yung mga gustong makapunta rito. Malaki talaga yung magiging tulong niyo sa pamilya niyo. Pagka natuloy kayo dito. Kaya tuloy-tuloy niyo lang yung mga applications niyo. Good luck sa inyo, no? Yun na, mahaba na naman yung usapan. No? Yun na. Like, share, subscribe, mga ganyan. Alam.